Bago. He has been a speaker this morning. We would like to call back Assistant School Principal of the Upper Cebu Elementary School in Olongapo City and President of MOOC Olongapo, Dr. Manuel M. Gabriel. Dr. Ems, please join me. Palakpakan ulit natin si Dr. Ems. And please take a seat in our sofa. Nagpabili po kami ng sofa para comfortable kayo. Next, we have from Youth-Centered Action and Proactive Engagement. She is our next panelist is Miss Vailin or Miss Lynn Sidianco. Miss Lynn has been a Gender and Development Coordinator since 2016 and to further empower students, she created the Lakandula High School Gender and Development Club. Nandiyan ba ang mga taga Lakandula? Shout out naman! Lakandula. Please welcome Miss Lynn. Yan, alakpakan po natin silang dalawa. We have our third panelist pero we would invite her to join us as we... Alright, sige po. May mic na po ba si Doc Ems at saka si Yes, Lynn? Meron na po. Sige, pwede bumati muna po kayo sa ating mga audience, sir. Okay, sige po, bigyan po muna. Magandang araw po sa lahat at naway maging mapalad po tayo dahil gaya po na sinabi ni Sir na ang self-worth po natin kahit na maraming mga pagsubok, tandaan ang 50 pesos madudurog man, tapakan, kutyain, pero ang value natin as a people andun pa rin po. Salamat po. Wow, thank you for that. Very impactful opening statement. Sir Ems? Magandang hapon po muli sa ating lahat. Taging tatandaan, mukha lang ako foreigner pero Pilipino po ako. Alright, so we're very lucky because our third panelist has now joined us. Okay, let me call up on stage a good friend. Sige, you can take my seat. And I will... No, it's okay. Ayan. Sige po, we have the Vice President for Student Affairs of the Pampanga State University, formerly known as Don Honorio Ventura State University, where she currently serves as Graduate School Dean and Gender Focal Point System Director. Please welcome Dr. Dali Kiambao. Hello. Good afternoon at may pagpanapon ng pagkakatamo. My indulgence, we met an accident this afternoon and the morning we had a parade. We have a big bag in the university. We also have launch po, various events. But pag sinabi po ni Ma'am Norly, hindi pwedeng makarating sa commitment po natin. I'm wearing orange because of our support to the advocacy. Thank you, Doc Dali. No, so, buti naman walang nangyari sa'yo during that, very unfortunate. But thank God, you got here safely. Alright, sige po. So, just a few questions for our panelists, no? Parang, this is just an open conversation, if we may. So, audience, students, youth leaders, if you have questions for them later on, please reserve it at tawagin ko po kayo. So first, siguro unahin na natin si Doc Dali, no? Sa experience mo, Doc Dali, kasi you have been with the Pampanga State University. Di ba ako masanay sa DAWSU, sa PSU na, no? As the Graduate School Dean and God Focal Point System Director, ano ba yung nakikita mong mga significant challenges sa isang academic base like sa State University in terms of addressing gender-based violence experienced by students? Para naman may compre exam dito. No? Anyway po, ang tanong po ni Ma'am Darlene will require 101 questions, 101 answers po. Ay, you only have 2 minutes to answer. Sige po. Opo, very, very challenging po kasi we have po 49,000 population. 49. Yeah, and we have 7 campuses. So yung ating challenge po relative to the GAD po is during COVID-19, know the signs and break the silence. So, since na-confine yung mga bata sa bahay, although confidential, we will not name names po, marami kaming cases na na-elevate na yung mga perpetrator po nasa bahay mismo. So we launched po a program. The program is termed Know the Signs and Break the Silence. So, know the signs, know the signs and break the silence.
So dito po naka-anchor yung tribe program po natin. We have po kasi counselors and then mga psychologists po because we're offering psychology. So manipis lang kasi ang ating marshals, mental marshals. What we did po, we took po the psych department and now we're offering po masters in guidance and counseling. So napaka-importante na basagin po natin katahimikan. So we also launched po the Valdez. At the same time po, we're offering kasi grad school. So we tie up po with the PNP, at the same time mga medical specialists. So whole nation approach and then university-wide with the help po of PCW. Gusto kong sabihin sa inyo lahat, nag-start po ang school na guideline. Because of the mentoring, because of the stewardship of PCW, I can say now we are now one of the lead players. Thank you, Ma'am Darlene. Congratulations. It's because of your efforts po. That's why nag-progress din yung sa Pampanga State University. Doc Ems, kayo naman, kayo ay secondary level. So iba yung kay Doc Dali kasi sa kanila parang higher education institution. Sa mga secondary level education, ano naman yung mga challenges na nakikita ninyo in terms of addressing gender-based violence in school and to create a safe space for our students? Okay, bago ako magsalita, gusto ko muna makiusap kay Secretary Sani Angara. Implement na natin yung RA 12080 kasi ito yung mental health natin sa school. So ito yung matagal na natin dapat na batas na to Kaya namumblema tayo sa school when it comes to mental health and addressing these cases. Sa public school, sadly, nagkaroon na kami ng conversation ni Ma'am kanina, mataas po ang ating school-related gender-based violence. Sobrang taas. Ako, I had experience, isang teacher na lalaki, ang na-sexual harass niya sa isang araw, 3 estudyante. Dinala niya sa isang library, walang tao, math teacher siya, kunyari parang ang reason niya, magre-repeat ng exam itong mga bata na to. Very normal to, very common ito. Sa elementary, as young as grade 4, reported na molested. Nalungkot ako kasi itong teacher na to, parang 21 counts yung isang pangkaso sa kanya. So try to imagine sa murang edad. Pero tinitignan ko kasi dito yung response. Kaya nga yun yung una kong introduction na maglagay na tayo ng mga psychologists, ng mga RGC sa mga school kasi tumataas lalo ang cases natin na hindi na-address at hindi nararamdaman ng mga mag-aaral na meron palang tulong na nakabang sa kanila. So as in line with your question, yun po yung experience natin sa public school, both in high school and elementary. So ngayon po ba sa inyong paaralan, meron na bang parang assigned na psychologist or Sa division po namin, 6 lang kaming RGC. So I suggested nga doon sa aming superintendent na i-divide na lang muna itong 6 sa 41 schools. Dami, no? Opo, almost 20,000 plus students po lahat yun. Kaya nakakalungkot kasi nga, yung hinihintay kasi ng ibang RGCs na hindi nag-apply sa public, na-implement muna yung RA 12080 para matugunan yung pangangailangan ng mga bata. Alright, thank you Sir Doc Ems. Sa iyo naman, Miss Dean, kasi you created a club, yung Gender and Development Club sa Lacandula High School. What prompted you to do this? Ano na ba ang status niya ngayon? Actually po na nagpapasalamat po ako talaga. Pang 8 batch na po sila. So, nag-start pa talaga po from scratch. From teacher, i-aware, mag-i-immobilize. And then, after 2 years, doon na nag-start kami na we have to create na pati student. Kasi kailangan ma-encourage namin sila. Kasi lumalaki ang statistics namin. Talagang totoo po na hindi pinapakita ang statistics pagdating sa ang teacher ang nagkakasala. So, para maging safe po ang space po ang school, kinreate ko to. Sa kabila po ng mga pinasa po namin mga activities, project bida, ito pa po, totoo po yung sinabi din po kanina ni Ma'am na Department of Health, meron po silang responsable ako, batang ina, batang ama, tapos po, napansin po namin kasi ang dami na po namin project at kailangan talaga ang mga bata ma-encourage sila i-mobilize. Nag-conduct kami ng study na kung saan mas nagkakaroon ng sexual-related na issue nung nagkaroon po kami
kami ng collaboration with the Department of Health sa Manila po. Yung BIPA po na tinatawag po namin. So, ang naging dahilan po namin para ma-stop yung sinasabing sexual harassment among teachers and among students, nagsagawa po kami na tinatawag na pakipagtulungan sa CIDG, tapos po yun sa PNP. We are lucky and fortunate na ang school po namin ay lagi po kaming sinasama sa Maynila. Malapit po kasi kami sa Tondo. Alam niyo naman, kami po ang pugad ng mga hoodlum. So, ang nangyari po, sinabi po namin yun ang problem. At nakipagtulungan po ako kay Ma'am Jess sa PCW dahil kahit kailan di po nila ako pinapabayaan. Talagang todo suporta. Tapos po, yung violence against women, we have to empower. Ang DepEd po kasi may curriculum na eh. Itong grade 10, we discuss contemporary issue pangkasarian. Talaga nadi-discuss yung sinasabi ni Sir, yung gender equality. Then, itong violence against women sa aralin 3. At katulong din po namin ang science, which is kasama sa learning competencies nila, is yung tinatawag nating biology. Kasama po yung redactic And then, sa third po, this is the ESP. Sa fourth quarter naman po nila. Pagkatapos po ng third quarter namin na kabastusan, kasi nga yung sa reproductive health, sa science, tapos sa AP, mga bakla tomboy, dito naman po sa ESP, ang ginawa po ng DepEd. Ano yung ESP? ESP, edukasyon sa pagpapakatao, yung values po natin. Matagal na kasi akong hindi ng Opo. ESP. Ang fourth quarter, nakafocus naman po sa integridad ng moralidad. So, kung makikita natin, the DepEd, PNP, Department of Health, nagtutulungan po kami. Kaya talagang napakalaking tulong din ng PCW kasi may mga pagkakataon na hindi dinidiscuss, pero okay secret ka, sa sinabi ni Sir, pero kailangan talaga mabigyan ng pansin po yung mga bill na ipinupus para po magkaroon din po ng equal. Thank you so much, Miss Lynn. So, in-emphasize mo yung parang different roles ng mga stakeholders, no? Para whole of government approach talaga siya. Sa inyo naman, Doc Dani, sa Pampanga State U, paano nyo binomobilize yung mga estudyante para maging parte ng solusyon tungkol dito sa gender-based violence? Siyempre, tama si Ma'am Lynn, you need to empower them, capacitate them. So ano yung mga ginagawang strategy nyo sa DABSU before and PSU naman? 101 answers na naman to. Actually po, very empowered ang ating mga students on university. Ang approach po kasi natin, preventive po tayo. An ounce of prevention is better than a pound of cure. So yung problem, parang feature speaking na anticipate mo na. So bago pa magkaroon ng concerns, we're able to come up with innumerable policies. At the same time po, napaka-supportive kasi ng ating management. Bago mo i-implement, kailangan aware muna ang top level. Kung walang support ang top level, don't expect na may empower mga estudyante. Just like now, when we're having activities, ang bida, hindi mga management. Meron kaming mga program, so ang kailangan nakapronta yung mga estudyante po natin. So we're able to channel po the angst and pangs of the students into something positive. So kung meron tayong GFPS, sa admin council kami po yun, may katapat silang coordinators, pero may katapat ng mga estudyante. So, meron kami Senator for God, mga estudyante yan. Therefore, the students in our university, siyempre hindi naman perfect ang ating organization. We encounter, but because of the bottom to top approach, meron kami kumustahan. Dapat decentralized. Hindi pwede nakatanggilan mga estudyante. Therefore, every block, every section, meron po silang class mayor. So, we're able to empower everybody. So, ang advantage po kasi natin, yung ito po ang challenge natin. At the same time, very challenging kasi I'm wearing 3 and many hats. I'm the VP for SAS, Student Affairs and Services. At the same time, I'm also the GAD Directress. I'm also the graduate school dean. And I'm also very active sa labas, ang yabang. Hindi ako mayabang. I'm making use of my position to empower people. So yung mga estudyante sa atin, we're
we're able to bring out the best in them. Culture and the arts. Sports, hawak ng office to eh. At the same time, yung admission, guidance, testing, career services, we also have the NSTP, formative services. So yun, Ma'am Narlene, kailangan ibaba mo. Kailangan merong landing. Hindi pwedeng ang policy para siyang legal jungle na ini-issue mo lang. We need to ensure na ma-implement ang mga policies. Anong kwenta ng mga yan kung hindi natin nararamdaman sa babas? So yun po ma'am, kailangan po i-mainstream natin. Kailangan nakakascade po para ang mga bata, para sa bayan, lahat kasama lahat. Hindi pwedeng yung mga bata kailangan pang magkaroon ng appointment sa BP, hindi. So we are removing all cordon Yes, sanitors. dapat parang open talaga for communication, ano. Doc Ems, gaano ka-importante yung role ng isang guidance counselor para mas matulungan yung mga kabataan natin na nasa paaralan na naka-experience ng trauma or forms of violence against women? And can guidance counseling be given by anyone? Okay, ganda ng tanong naman. Kung pwede ba lahat? Pwede, no? Bago ko sagutin yung tanong, I had this one experience. Papasok ako sa school. Teacher pa ako nun eh. Pagpasok ko sa school, maraming bata nasa labas. Mga babae. Tinanong ko yung guard. Sabi ko sa guard, bakit hindi nasa loob ng school to? Ayaw ko papasukin ng principal kasi nakapantalon sila, dapat magpalda sila. Sabi gano'n. So pumunta ako sa office ng principal. Sabi ko, ma'am, ano bang priority natin sa DepEd? Magdamit ng naaayon ng mga bata or mag-aral? Sabi niya, sir, mag-aral, di papasukin natin yung mga bata. That's a very good point. Opo. Yung instance na yun na napahiya yung mga bata na nasa labas sila na hindi sila pinapapasok, it's very traumatic. Now, second thing, may isang estudyante na nakaranas ng sexual harassment. So yun yung case na hindi ko makakalimutan. Sabi sa akin yung estudyante, Sir Ems, alam mo yung pakiramdam na naligo ka? Nagsabon ka, naghilod ka, paglabas mo madumi ka pa rin. Sir, yun po yung nararamdaman ko. She was raped by her father, uncle, and cousin. So napakahirap i-process yung ganon. So importante ang mga guidance counselor sa paaralan, lalo na sa generation natin ngayon. Sa teenager pa lang, meron silang tinatawag na identity crisis. Hindi nila alam kung sila ba ay babae, lalaki, tomboy. Hindi nila alam. Yun yung part ng development na dapat ma-process natin. Another thing, yung pinagdadaanan ng mga bata in line with vow. Paano ito pinaprocess kung yung nanay at tatay niya lagi nag-aaway tapos pagdating niya sa school, tulala siya? Okay? Sa amin sa guidance, may tinatawag tayong mga red flags. Kaya ito yung madaling ma-identify natin kung isang bata nagsasuffer ng mental health. Kaya dalawa yung tinatawag natin. Meron tayong tinatawag na mental health first aid. May tinatawag din tayong psychological first aid. Dalawa yan. Now, lahat ba pwede? Kahit sino ba pwede? Hindi. Pwede kang mag-coach. Kung ikaw ay hindi psychologist, hindi ka registered guidance counselor, pero gusto mo tumulong, dumaan ka sa training ng first aid psychological first aid. Malaking bagay yun. Just like po yung in-example ko kanina ng mga taga-bataan na SK, nag-train sila, imbitahan nila ako, sir, gusto namin maging psychological first aider para pag may disaster, nakakatulong kami sa mga bata. 3 days yun, sobrang nakakatuwa. Kasi lahat tayo pwede naman tumulong. Pero yung critical part, na kung saan yung bata mayroong suicidal ideation, yung bata may suicidal thoughts, ito yung pinaka-mabigat na i-handle. Lalo na yung mga bata nagsa-self-harm. Minsan tinanong ko yung mga estudyante, bakit sila nagsa-self-harm? Sir, mas masarap pa yung sakit na to, itong paghihiwa, kaya doon sa sakit nandito. At sa sakit na nandito, sabi nila sa akin. Ang hirap, sir. Hindi na ako nakakatulog. Ang hirap, kaya nagsusugat na lang ako kaysa palagi kong iniisip. Again, yung clamor namin sa RGC, implement natin yung RA 12080. Kasi ito yung magiging sagot talaga natin. Tugon natin. Biro mo, capital bully tayo sa buong mundo. Try to imagine, capital bully ang Pilipinas. And with that, iba pa tayong case sa mga bata. Kaya para po sa akin, malaking bagay na magkaroon tayo ng mga counselor sa bawat paaralan. Yeah, thank you so much for pointing that out and for reiterating the call to have more trained counselors and to implement existing laws already to address the mental health issue. Talagang it's really the issue now. So we really need to address. Ma'am Lynn, sa inyo naman, kasi Ma'am Dali already mentioned about the importance of
management support, no? And also si Sir Ems, sinasabi niya, i-challenge mo rin yung management kung medyo hindi rin tama yung approach nila. Sa iyo naman po, sa tingin nyo, dun sa tinayo yung club, anong klaseng support ang kailangan from your school administrator para masustain pa yun? At para yung iba na gusto rin magkaroon ng ganon, anong klase bang suporta ang kailangan ng kanilang management? Thank you for that question. Number one po, ang isa sa best practices po namin kasi alam na yung mga problema eh. So, kailangan talagang ibalik ang mga bata na safe ang paaralan. So, noong 2018 po, yun po yung club. 2019, we conducted the first orientation and team building po ng Gender Development Club. So kahit po anong grade level, open po siya. And then, we are fortunate kahit na nung nagbago na yung principal, 2023, na sundan po ulit yung aming orientation and gender team building ng Gender Development Club. And then po, isa din sa naging nakatulong po sa amin yung mga iba't ibang sektor, PCW, at syempre po mga stakeholders po. So, nakatulong po yung BIBA kasi naging isa sa best practices po para i-acknowledge yung, alam niyo na, yung mga dapat na hindi hawakan, and yung mga dapat na hindi ano. Ang question ng mga nakakausap ko po na mga nurse, kailangan ibaba sa grade 7. Kasi meron po kami mga estudyante po na biktima. So kailangan po ibaba po siya. Tapos pangalawa po, yung online sexual abuse po, nagko-conduct din po ang PNP sa kayong drug po. And then po, yung pinakalas, sa tulong po ni Ma'am Jess, yung po Horizon Ministry, yung emotional management, yun po yung isa sa nakakita kong best practices po ng aming bagong principal, yung reformation. Kasi lahat po talaga nasaktan, lahat may pinagdadaanan. At para ma-clear po, we have to create, doon po po kami ng emotional management with the help of the Horizon Ministry, kasama po yung PCW, kasi po talaga po nagbigay po sila ng ilang mga psychologists, saka yung sinasabing data privacy, nakatulong po. Saka po, isa rin po sa inaano po namin, ang school po namin, magkakaroon po kami ng chapel. Kasi para spiritual naman po. So, sana po sa yung lahat po ng stakeholders, so na-immobilize po. So, nasa ano na lang po namin, kung paano namin. Katulong ko po ang mga officers ko po sa club. Sila po ang tinatap ko na host, magkakanta, MC, siya, mga ready na sila. Kaya every by campaign, 18-day campaign, Women's Month, pati po sa mga video, gumagawa po sila. So maraming salamat po, ma'am. Thank you so much, Ms. Lee, for sharing that. So importante din talaga yung suporta ng mga principals, lalo na sa school. Kasi dapat klaro sa kanila, ano ba talaga ang role natin? Now, bilang parang puno ng pamahalaan, to ensure that our students will be engaged in our activities, no? Instead of being very strict about implementing policies. Maganda yung pinag-out ni Doc Ems about ano ba talaga priority mo. So of course, meron tayong proper dress code, di ba? Kaya lang kung andyan na, they absent na sila, so they miss out the days, lesson. So, papasukin mo na lang, then just that be a lesson for them. Alright, so we have heard from our panelists. Now we'll give the floor to our students and to our youth leaders. Meron po ba kayong gustong i-share, or does anyone have any questions to our panelists? Yes, can we ask our team to give the mic? Please introduce yourself and then direct your questions to a particular panelist. Yes, madam. Go ahead. Thank you po. I'm Linicol P. Ginto, a values education teacher at Schools Division of Bacoor. So, kay Doc Manuel Gabriel. So, narinig ko nga po na may RA 12080. However po, ang naging problema, ito po hindi ko naman nilalahat, pero this is just based on my experience and also observation, na for the sake na meron lang masabing guidance counselor, kahit hindi po
kumbaga hindi po sila equipped, nilalagay lang po sila. So kapag pumupunta yung mga bata doon, for syempre guidance and so on, ang nangyayari po minsan yung binibigay na intervention ng guidance counselor ay hindi naman po effective and efficient. So parang na babaliwala pa rin po yung main reason kung bakit may RA 12080. Yun lang naman po. Okay. Any reaction? Doc Ed? Thank you so much, ma'am. Actually, yan nga yung kinalulungkot namin, no? Halos lahat ng school designate ang term natin eh. Designate guidance. Ito yung mga teacher na may load sa loob ng classroom and yet they act as a guidance. Ako against ako doon. Kasi hindi sila trained. Okay? Hindi sila trained. And may isang case akong na hindi ko makakalimutan. Isang teacher guidance lang yung humawak doon sa case ng bata. Yung bata may depression. Alam mo, sobrang nalungkot ako kasi ang sinabi lang ng guidance, na kaya mo yan, mag-pray ka lang na, ganun lang yung sinabi. Alam mo yung bata, hindi na pumasok, nagkulong na sa kwarto. Hanggang sa ayaw niya na pumunta sa school. Yung RA 12080, ang sinasabi ng batas, ang ilagay sa school, mga registered guidance counselor at one designate. Kung walang RGC, maglagay ng psychologist. Yun yung nakalagay sa batas. Kaya nalulungkot ako, pinag-uusapan natin sa national level, yung kabataan natin ngayon, pero may batas na hindi in-implement. At nararamdaman ko kayo, ma'am, maraming guidance designate na rin ang lumalapit sa akin na nahihirapan silang i-process. Kahit sila naapektuhan doon sa sinusumbong ng mga bata. Pag sinabi sa kanila, minsan hindi na nila alam kung anong gagawin nila. And ma'am, we are hoping na time will come na ma-implement ito, talagang mga RGC ang ilalagay sa school. At sobrang na-feel kita, ma'am, at sobrang naawa ko sa mga teachers designate na wala silang proper training on how to handle those kind of cases. Thank you so much, ma'am. Di ba parang abuse din yun? Yes, ma'am. Also a form of abuse. Yes, ma'am. Kasi, of course, you want to, parang designate ka, pero syempre, ikaw din, napuburden ka din. Kasi, if you don't know how to process also yung ganon, you might also experience some form of trauma yourself, no? Kung di ka talaga trained counselor. Yes, ma'am. At saka syempre, kung ano man yung sasabihin mong message dun sa mga bata, baka hindi ka pa makatulong, makadagdag ka lang ng Tsaka one good example, ang singit ko lang ng konti. Minsan ng mga teachers, pag nakita nilang yung iba, nagpagawa yung teacher ng activity, tapos iba yung ginagawa ng bata, yung teacher nagagalit agad. Sa aming mga train, katulad ako, naging teacher din ako sa classroom while I am also an RGC. Nakita ko isang estudyante nagdo-drawing, iba yung pinapagawa ko. Hindi ko pinagalitan. Na-notice ko lang yung drawing niya, red flag. Black color and red color yung ginamit niya. So sabi ko sa bata, pag hindi ka busy mamaya, gusto ko makita yung mga drawings mo, kaya excited ako. Pero to cut the story short, yung drawing ng bata may kinalaman sa suicide. Isang babae na may tali sa leeg na umiiyak. Isang babae na nakahiga na merong monster na umahawak sa kanya. Yun daw yung nightmare niya palagi. Kasi nga, then again, siya ay sexually abused. Yeah, so, yeah, go ahead. Mag-rejoin lang sa query na na-raise ni ma'am. Actually, to offer a new program, meron tayong required number of guidance counselors. Ideal na ratio natin, sir, is 1:500. At alam natin kung ano ang SG level ng isang guidance counselor and then kung gaano kalaki ang population. Of course, yung ating mantra, you could not give what you do not have. So, pagiging guidance counselor, profession yan. You need to possess and require the necessary competencies, knowledge, attitude, and values. At kailangan mag-aral ka at meron tayong kurso na AB, Guidance and Counseling, pwede pang mag-masterate ka. So, we are supporting po yung ating call ng additional pamilya items na not designation po. Okay. So, ang call talaga is to really implement the provisions of 12080, 12080, and at the same time, make it professional, professionalized counseling. Alright, thank you so much for that. Other questions po? Uy, dami. Okay, go ahead please. Hello Ayun, po. Go ahead, yes. Hello po. Good afternoon po. Again, I'm Edsel. So, I experienced sa school namin, I don't want to mention na I was sexualized sa loob ng room. And ginawa ko naman lahat ng kinomply nila like, hello? Petitions,
umabot kami sa department head, sa dean, sa student court, umabot na doon, umabot na rin po kami sa OSA. Yet, it was like 2 years ago, and February nangyari yun sa akin, and yung verdict niya nangyari November lang. So, ang naging verdict dun sa nag-sessionalize sa akin is 3 days suspension lang. Tapos, nagbigay siya ng apology letter, pero more on explanatory letter na parang victim blaming pa, na parang ako pa yung may kasalanan. And with that, na-refer ako to guidance. Tapos, wait lang. Na-refer ako to guidance. And I think 2 sessions lang yung inabot ko kasi hindi ko na kinaya ng 3rd session. So, kasi nagbigay na ng verdict ang school na 3 days suspension lang dun sa perpetrator. Tapos, ang naging decision ko na lang sa sarili ko, kung hindi kayang paalisin ng school, ako na lang mismo yung aalis. So, ano po yung pwede pang gawin with other parang victims po? Yun. Thank you so much. Very important yung tanong niya, no? Kasi if you want to pursue justice, tapos pagdating ng verdict, parang after a very long time, 3 days lang pala. So parang hindi siya commensurate dun sa trauma na na-experience nila. So ano kaya yung pwede yung i-advise sa mga school administrators or institutions on that, no? Kasi syempre hindi naman natin alam yung full extent ng case niya. Pero ano ba yung dapat sana naging proseso? Sa akin, ma'am, mauna na po ako. Sa akin, base doon sa narinig ko sa kanya, walang justice na nangyari. Walang justice yun, consideration lang yun. Unang-una, pwede ka pa rin mag-file ng case ng sexual harassment. May batas tayo dyan. Disregard mo yung policy ng school. Na-overpower yan ng national law. Second thing, sa akin kasi, sa experience namin when it comes to child abuse, ang perpetrator inaalis sa school. Hindi naiiwan sa school ang perpetrator. Yun yung rules natin. And then finally, have the courage to fight. Kasi hindi lahat katulad mo na kaya i-share. Hindi lahat katulad mo na matapang ngayon na nagsasalita na ikaw ay victim. That's good. Yan palang powerful ka na. Continue, tuloy mo yan. Tuloy mo yung laban. Kasuhan mo yun sa korte. Maraming gustong tumulong sa'yo. Marami tayong NGOs na susuporta sa'yo. Even lawyers. May mga abogado nagbibigay ng pro bono just to pursue the case. Wait lang po. Other parang context po. Yung iba pong victims aside from me, nagperma po ng NDA. Pero hindi po ako nagperma ng NDA. So, petition letter lang din po yung isa sa pinirmahan ko. So, kumpleto po kami sa lahat sa process. Umabot po kami, nag-trial po kami sa student court. Alam po ng department head, umabot po kami sa OSA. After ng OSA, nung na-receive ko yung explanatory letter or apology letter niya, hindi ko kinaya sa OSA. Talagang nag-breakdown ako, nirefer ako sa guidance. Parang doon ako kinounsel sa guidance. So, kompleto naman, okay yung guidance counselor, kaso nga lang yung talagang naging verdict or yung naging decision ng school admin doon sa tao na yun na. Tapos, ang sinabi pa nila sa amin, hindi na namin siya magiging kaklase or parang hindi namin siya makikita kapag papasok kami sa school. Pero pagkapasok ko, di ba, February, natapos kami May, nag-enroll ulit ako ng pang 3rd year ko na sana. Tapos, nung time na pumasok ako dun sa labor law subject ko, nandoon siya, nakangiti pa rin sa akin. And with that, hindi na ako pumasok talaga kasi hindi ko kaya na makita siya na nakaka-roam around and nakaka-roam around doon na nakakangiti pa sa akin, nakakatingin pa sa mata ko. Hindi ko siya kaya. So, ang ending, hindi ko dinrop pero hindi ko na talaga pinasukan. Tapos,
umalis na ako ng school, lumipat ako doon sa province namin ngayon and nag-start ako na back to zero. Kaya until now, nag-aaral pa rin po. Thank you so much for sharing your experience. No, you're very brave to really share that to us. Ma'am Dali, yung ganon, kasi di ba parang why should the victim survivor be the one to get out of that environment? Ano ba ang dapat ginagawa ng school administration sa ganong mga klaseng experience? Because that's not isolated. I mean, it happens everywhere. Ma'am Nars, we share the same stand. Now I salute you for being brave enough to expose this in a public forum. Meaning, yung ating mga institutions, may tiwala ka. And thank you PCW for having this alternate. So meron tayong procedure. Remember, schools exist to serve our stakeholders. Okay? So kayo ang aming primary stakeholders. Nandito kami dahil sa mga estudyante. The mere fact that you are now elevating this concern sa convention na to, meaning hindi ka satisfied. Balikan natin ang procedure ng ating student manual. Klaro yan, merong light offense, merong major offense. And then there is a procedure. So, na-elevate ba yan? Yes. Satisfied ka ba sa action taken? No. So, meaning merong tension, merong gap sa procedure. Sa tingin mo may lapse sa procedure, therefore, if you are not satisfied, then you can again appeal for another reinvestigation. Kasi yung ating mechanisms, kompleto yan eh. Kaya magmula kanina sinasabi ko, ang ating mga policy so laudable. The problem is the implementation. Number 2, kinausap ba yung mga magulang mo? 18-year-old ka ba? Or underage? Another thing, meron tayong kasi tinatawag na legal counsel or legal unit. So, na-elevate ba yan sa legal office po natin? But bottom line, at tinutumbok pa niya yung ating art-arta. Simple, complex transaction. Kailangan meron tayong number of days to solve the problem. Para ang daming violation ng procedure na yun. At ang haba no? Sige. So meaning ma'am, kung hindi mararamdaman mo naman nakita mo, habang nagsasalita ka, we can see, I can feel the pain. Meaning ma'am, we need, sir, tulungan natin. Kasi sa akin naman, siguro last advice ko lang sa kanya, since nabanggit na wala na siya doon sa school, unang process kung ano yung nangyari, please consult a counselor, a social worker, kinakailangan mo muna yung process yan. And then second thing, empower. Gusto ko yung nangyari sa iyo na yan, na walang justice, na-empower ka, na hindi na ito mangyayari sa ibang estudyante, na hindi na ito mangyayari sa ibang pangkabataan. Kasi wala ka na doon sa paralan na yun. But ang reality, ito yung gusto ko sabihin sa lahat ng kabataan. Sana siya na yung last na victim sa paralan. Kung meron kayong kaso na katulad niya, please speak up. Stand up. You have the voice. Tandaan nyo, ang mga teacher, hindi sila powerful. Hindi sila, parang sinasabi natin, hindi pwede kasuhan. No. May national law tayo. Yung simple na sexual harassment, dalawa agad ginabag nun. RA 11313, tsaka yung batas natin sa sexual harassment. At kung minor dilag pa siya, pasok pa siya sa 7610. Patong-patong na kaso yun. Hindi mahihinto yung na-experience niya kung hindi kayo magsasalita at hindi kayo lalaban. Yes, very good. No? So, thank you again for sharing. And of course, one voice kasi na nagsishare could resonate to others. No? So, hindi wag tayong mahiya kasi we're not supposed to be the one to be embarrassed because we experience violence. It's supposed to be the perpetrators. So, magtulungan po tayo. I think that's the message that we are parang having here, from the school management, the administrator, you should make sure that the environment in the school are safe for the students. A student is not happy about it. So something has to be done as well. And then, of course, to our students, thank you for being brave, pero hindi yan ang magiging parang batayan, yung pagkatao. You can have other recourse. No, sabi nga, if it's not the administrative process, it could be the criminal process. Under the law. So, last question. I will give one more question. Sino?
Hello po. Alright, go ahead. Ayun po, isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Ako po ay isang nagsasanay na guro sa Philippine Normal University. At yung tanong ko po is more on the curriculum side naman po. So, bukod po kasi sa ating tahanan, ang isa sa mga espasyo po na kinakikitaan ko na isa pa sa mga saling o nakukuhaan natin ng maling notion ay ang ating mga eskwelahan. So, with its commitment to support and advocate for gender equality, ang DepEd po has persistently advanced initiatives and policies that integrate gender and development into the educational system. Specifically po, ang DepEd number 32 series of 2017 or the Gender Responsive Basic Education Policy, which outlines the educational principles and mandates for public schools to institutionalize the incorporation of gender equality, equity, sensitivity, non-discrimination, and human rights in the provision and governance of basic education. However, despite the promising aim of this policy po, its implementation continues to be inadequate. So yung katulad po ng kanina pa natin binabanggit, nag-ugat yung gender, itong vow sa patriarchal na sistema in which nakukuha natin sa instructional materials, sa textbooks, and sa other educational materials na nagko-contain ng gender stereotypes, norms, and underlying kinds of discriminations. So basically, puro mga lente ng mga kolonyal, ng mga kalalakihan. So ano po yung take nyo po dito as the head or the counselors po, with the curriculum at hand? May kailangan po ba tayong baguhin or take ng initiative to resolve this issue? Right, very good question. Nauna ka na, Miss Lynn. Thank you for that magandang katanungan yan. Actually, nakasentro pa lang kasi itong pagbabago ng ating curriculum, yung MELTS. So, sa paaralan, lalo na sa Araling Panlipunan, sa Baitang 10, nakasentro siya sa tinatawag natin contemporary issue. So, etong ikatlong markahan, third quarter, dinidiscuss namin yung issue pangkasarian. So, tama yung sinabi ni ma'am, yung speaker po natin kanina na yung babailan. So, habang dinidiscuss po namin ito, kasi syempre konsepto, tapos kasaysayan, iba't ibang panig na sinasabing sexual harassment. So, aralin pa lang. So, makikita natin talagang kinokonekta kung paano magagawa ng paraan. At dito, namumulat ang mga kabataan, lalo na yung mga grade 10 dyan, na iba pala ang konsepto, pantay-pantay. Pero bakit nagbago? Tama yung sinabi. At dito papasok din na kahit na ikaw ay bakla o bayot, makikita mo na pwede ka rin na mag-ano. So, ang curriculum, iginagawa. So, ang mga teacher, sa Maynila po, may inset po kami dyan. Talagang ini-inculcate. Tapos po, sinasama din namin sa COT, yung classroom observation. So, dito, pag namulat na bata, ipapasok naman namin sa iba't ibang panig ng daigdig. Ano yung mga discrimination nakikita? Pero yun ba ay directive ba yan ng DepEd to do that? Or sa paaralan nyo lang siya nangyayari? Sa Araling Panlipunan lang po. Kasi ang tandaan nyo po may pagka-traditional pa rin po ang ating edukasyon. So, gaya na po sinabi namin, kasabay po namin dito sa pagpapakilala na yung reproductive organ ang science. Kaya habang magkaka-internet po, magkaka-interrelated po kami science, edukasyon sa pagpapahalaga at Araling Panlipunan. So, napakahalaga po, lalo na po kasi pagdating sa ikatlong aralin,
dito na po yung tatalakay na itong BAUSI, yung tugon ng ating pamahalaan at ng iba't ibang, kasama po dito ang United Nations, kung paano ini-empower ang mga sinasabi natin, biktima ng karahasan. So, ang curriculum nandyan po, awareness lang. Yung nga lang po, para mas ma-empower pa, kailangan ang school po natin, hindi lang po nakaano sa 4 na sulok. We have to reach out other communities. Minsan po nag-outreach po kami, pupunta po kami sa iba't ibang panig. Yung mga bata pong biktima na sinasabi po natin na yung nagkaroon po tayo ng yung pagputok ng taal. Nag-donate po kami sa Gender Development, yung club po namin, ng sanitary napkin. Kasi yung mga iba po mga biktima, talagang wala po silang napkin, walang panty. So yun po yung mga iba't ibang paraan. Tapos, meron pong notes doon na bilang babae, ito po ay makapangyarihan. Napaka-maraming social media na pwede nating platform na gamitin. At ang DepEd, yun lang, iniisa-isa, after po ng 5 years or 3 years, aaralin po nila ulit po yan. Kung ano pa pwede nating idagdag na learning competencies. Thank you po. Ibig sabihin parang may start na tayo Opo. sa module, sa curriculum for grade 10 at least. Ma'am Dali, what about the role of teachers? Kasi medyo, kunyari, meron ka na sa curriculum, pero traditional yung pag-iisip ng guro. Paano natin ma-address yun? Kasi si Ma'am ay Philippine Normal University. Actually po, nagkoconduct po kasi kami ng research. So, nabanggit po ni teacher po na grade 10 po. No? So, yung sa amin naman po, nilulok po namin yung integration ng gender team sa grade 8 naman po. So, Mas we're maaga. studying po. Ayun, with that po, napaisip po ako ngayon lang. Do we really need to wait for hanggang grade 10 para makapag-start sila to know or to comprehend yung tungkol dito sa gender equality na ito? Hindi po ba sila pwede mag-start bata pa lang po, since hindi naman po lahat ay nagsa-start na matanda na ako, tapos doon ko lang po malalaman yung vows. Yes, So, because kahit po kindergarten, Yes pwede po. na po kayo magturo ng ng stereotypical toys. Diba? Doon pa lang sa prep at saka ECCD courses at saka So, what do you think? No? So, the role of teachers and at the same time, how early, Dr. Ems, should we teach sexuality? Should we teach about violence against women to our students? Sige, Ma'am Dali. For the teachers. Yung kasi mga sasagot ko, nagsama-sama eh. Anyway, so yung ating formative years na, tama ka. Actually, prenatal pa eh. Evolving na yan. So yung ating formative years, 1 to 5, you know that, no? Anyway, to answer ma'am your query, sa lente naman ng management, kaya natutuwa ako sa discussion natin eh. Iba't ibang perspective sa higher education naman. So we need to revisit again your vision statement. So we just had our balance scorecard. Kasi hindi na nagiging relevant eh. Ang bilis ng ating, yung change is so fast and so swift. Therefore, we had our balance scorecard revisiting. At ang masaya ma'am, alam mo naman, na kung gaano kami ka-God-blind. But now, yung aming balance scorecard, we now revisited SO 13 na siya ngayon. Dati, God sensitive, but now God responsive. Therefore, ma'am, paulit-ulit ko sinasabi, kailangan ng suporta ng top management. So, kailangan yung aming commitment maramdaman sa baba. So, pag sinabi ng top level, therefore, we need to implement this in toto. Therefore, we need to observe the quarterly function, research, extension, ano pa isa? Instruction, but the production. Yung ating production component, we need to ensure na yung mga learning materials natin, dapat merong guidelines. Importante po na merong guidelines po yan. So, I'm happy to announce, kasi si Ma'am sinishare niya, Friday, I serve as the speaker sa DepEd Region 3 Central Luzon. Ginawa yan sa Tarlac. So, lahat ng mga attendees po natin, mga supervisors, mga principals, mga top level. So, kahit na ang topic, ibang construct, ang good news ko po sa DepEd, nasisingit, na-incorporate po natin ang gender
and development constructs. So ngayon, ready na po at handang-handa na po i-embrace yung ating advocacy. Ma'am, wait ka lang, ha? So may implement na yan. Number 32 series of 2017, tama? It will be fully implemented with the support of our Something top to look management. forward to. Opo. Okay. So, Doc Ems, how early should we teach? Bago ko sagutin, gusto ko bigay ng point of view sa sinasabi ni Ma'am. Alam mo ba ang reality, hindi yan i-implement sa baba sa lahat ng DepEd school. Why? Kasi stigma sa Pilipinas, we are a Christian country. May mga principal pa rin na supervisor ang babae, ang lalaki. At may mga teachers na very serious sa kanilang relihiyon. Na kung ikaw ang teacher na maraling palipunan ng grade 10, hindi mo i-discuss it thoroughly. Yes. Papahapyawan mo lang yan. Okay? Yan, memo lang yan. Directive lang yan. Ang kinakailangan magbago tayo at magsisimula yan sa inyo. Habang Okay? nag-aaral Sa na inyo, ba? sa inyo magsisimula yan. Matagal pa ang laban bago natin ma-mainstream ang gender sa Pilipinas. One good example ito. Nagtuturo ako sa loob ng classroom ko. Bigla nag-ground yung supervisor. Bigla dinuro niya yung estudyante. Sabi ko, ba't ganyan ang itsura niyan? Sabi ko, ma'am, bakit ano masama sa itsura niya? Yan. Lalaki yan, ba't naka-makeup? Sabi ko, ma'am, nakikinig yung estudyante habang nagle-lesson ako, wala naman sa ginagawa masama. Hindi! Lalaki yan, hindi dapat nagpa-makeup yan. Sabi ko, ma'am, classroom ko to, ako ang masusunod. Nakikinig siya, wala akong pakialam kung naka-makeup siya o hindi. Yung stand ko na yun, siyempre napagalitan ako hanggang sa division office. Nagsumbong yung supervisor. Pero gano'n ang laban hindi madali. Hindi madali ang laban, kinakailangan lang natin manindigan. Now, yung tanong ni Madam kanina, saan ba dapat nagsisimula? Ito yung mali sa Pilipinas. Yung kiki, tinatawag natin flower. Yes. Di ba? Yung titi, tinatawag natin bird. Di ba? Napakamaling. What's the name? Di ba? Kaya may mga babae na namumolestya. Bata pa lang. Pahawak ka ng flower mo, Yes. Di ba? Ito yung mga dapat natin baguhin. Pero as young as 2, 3 years old, basta na-identify niya yung ari niya, turuan na natin yung bata. Okay? Alimpalan na natin sa bata. Kasi stigma, Christian country tayo, mahirap ang laban. Hindi madali ang magbakan pag pinag-uusapan natin yung gender mainstream. Now, as we go along, okay, tinuturuan natin ang moralidad din ng bata. Kita nyo, sino rito ang lalaki na kaya itaas ang kamay niya na tinuruan siya ng tatay niya mag-masturbate? Na sinabi ng tatay niya, nak, nagwe-wet dreams ka na, makakapuntis ka na, ingat nak, ha? Wala! Pag nagtanong ako sa mga babae, sino sa inyo nito nanay niyo nagturo gumamit ng napkin? Ang sila nagtataas ng kamay. Usually si teacher, si ate. Kaya yung issue natin may kinalaman sa pamilya. Yung kung gusto natin pagandahin ang curriculum natin, tinuturo man sa school, sa pamilya ayaw. Diba? So parang sa akin, kung meron tayong tinatawag na it's take a village to raise a child, sa gender naman, it takes a community to end violence against women. Alright, so with that, we have to end our session. Kanina pa po ako sinasabi na ng time is up. Yung iba po sa inyo, you might want to approach our panelists, for side discussion. So this session is able to show us that our school administrator play a big role in addressing, in creating a vow-free environment, but at the same time, you as stakeholders should also stand up and be the loud voice to stop gender-based violence. So again, thank you so much, Doc Ems, Doc Dali, and Ma'am Lynn, for sharing your time and expertise with us. Palakpakan po natin ang ating panelists. Now we will give them an award. Yes, there's Ako na rin.